ipaliliwanag niya dito kung ano yung struktura ng ating Filipino. Okay, good afternoon. Good afternoon. Good morning. Ayan. And good evening sa naman tayo sulok ng ating mundo. So, mayroon ako ipaparating sa ating mga commanders and members. So, kasi marami pa rin mga tanong, marami pa rin mga suggestion kung ano ba talaga ang guerrilla, ano ba talagang composition, ano ba ang struktura ng ating Filipino guerrilla forces. So, simple lang, mga kasama. Pero ipapaliwanag ko ito, in details ko nang ipapaliwanag. Focus ako ngayon sa paano pag-organize. Paano pag-organize, anong purpose ng ating pinoform na guerrilla forces. Para hindi malito ang aking members sa Vanguard of Democracy, which is anti-corruption and anti-communism. So, dalawa kasi ang mangyayari sa inyo, ang dalawang personality ninyo. As a vanguard and as a guerrilla. Now, kung magkaroon ng gera, wala ka ng vanguard, di ba? Hindi ka na wala nang gamit ang ating vanguard kasi wala na tayong babantay na corruption kasi gera na nga eh. So, nasa inyo, yung vanguard, pupunta na sa guerrilla. So, tinutukoy ko ito yung member ng Vanguard of Democracy. Vanguard of Democracy. So, dito sa guerrilla forces, volunteerism ito from other organization, from community, and our Vanguard of Democracy. So, pwede kayo mag-join. Dalawang personality nyo in time of peace. Ang dalawang personality nyo, you are member of the Vanguard and you are a member silently sa guerrilla. Once nag-activate ang guerrilla forces to fight invaders sa ating bansa, iiwanan nyo na yung BOD. Dito na tayo sa guerrilla. For the meantime, na medyo nag-aalangan kayo, sumali sa ating guerrilla forces, nasa inyo yan. Sabi ko nga, volunteerism. Ang qualification ito, simple lang. Dalawa lang yung aking nakikita. Una, pagmamahal sa bayan at pagmamahal sa ating pamilya. Yun ang simpleng objective natin ng guerrilla forces. Bakit? Bakit pagmamahal sa pamilya at saka pagmamahal sa bayan? Una, protektahan natin yung pamilya natin. Pag nagkagera kasi, ang mangyayari kung na-experience at kwento ng mga lula ninyo nung panahon ng World War II, ang mga kababayan nating Pilipino ay pinagsasaksak lang nila pag pinagbabayunita, pinagbabaril lang nila. Pinunta na isang barangay, asaan ang mga lalaki? Formation. Pag formation, baril lahat. Paano? Hindi tayo buo. Hindi tayo nagkakaisa. Now, kung nagkakaisa tayo sa barangay, so mayroon tayong lakas loob na lumaban. Mas magandang mamatay na lumalaban kaysa naman na mamatay ka na kinuha ka sa isang bahay, hinila ka, dinala ka, papatay ka para ka lang manok. Ano ang gugustuhin nyo? Yung lumalaban na mamatay o namamatay na walang laban? So mamili lang kayo ito, dalawa. Kasi pag gera na, lahat ng lalaki niyan papatayin ng kalaban. Bakit? Kasi pag hindi nila pinatay, alam nila magiging kalaban rin nila. So unahan nila papatayin yung mga lalaki. Siyempre, yung mga babae na magaganda, alam naman ang gagawin natin, tao lang tayo. Pagsasamantalahan, ang kawawa yung mga bata, itatapon tayo sa babayunita. So yun ang mahirap. So ayaw natin na mangyari. Napalakas na naman ang busis ko. Ang hirap kasi ang lakas ng busis ko. Baka may mag-comment naman. Naalala ko tuloy. Marami ng comment. Malakas ang sabi ng suggestion sa vloggers na reklamo ng boses. Maganda nga kahit malayo yung cellphone mo, narinig mo yung boses. Di kung gusto nila, hinaan na lang. Tama pala, hinaan nyo na lang. Pag malakas ang boses ko, hinaan nyo na lang yung bulyog. Kasi ako pag bigyan nyo na problema, kayo na mismo maghina ng inyong bulyog. So tama rin yung nag-comment isa na hinaan na lang bulyog. Kasi minsan, malakas talaga ang boses ko kasi sanay ako sa malaking crowd na nagsasalita na sanay akong magsisigaw
dahil mas maingay pa yung mga nakikinig. Kaya mas maganda, mas maingay ka para hindi sila makapagdaldalan, makapagmarites. So yun ang objective ko. Kaya nga lang, nasanay ako, nadala ko dito. Pero so much for that, ang objective natin ng guerrilla forces, bakit naisip namin ito ni Commander Dado? Actually, binigay na to instruction ng aming advisor na si General Samonte na ipo-form namin into platoon ang mga barangay. Ipo-form natin. So yung matagal na instruction sa akin, sa BUD pa lang, nabigyan ako ng instruction. Kaya nga lang, hindi namin nagagawa it because ang Vanguard is parang organization siya sa anti-corruption. So bakit i-organize? Maraming question. At hindi sumusunod iba kasi hindi nila naiintindihan. Now, mas madali ngayon magpapaliwanag sa ngayon na magpo-form ng platoon dahil guerrilla nga, panlaban, semi-sundalo. O kaya, unconventional nga, yung parang style NPA. Okay. So, ganito, balik tayo. Balik tayo. Ang purpose na nagbuo kaming tatlo. Sabihin na natin si Advisor Samonte kasi siya talaga nagsabi rin sa akin yan. Pero, although, without instruction, nung binuo ang Vanguard of Democracy, yun na rin nasa isip ko, paano protektahan ang pamilya. Yun yung nasa isip ko. Kaya nga, bara-barangay ang aking organization. So, ngayon, balik tayo. Bantayan ang pamilya natin at ang ating barangay. So, yun ang objective natin. Pag binantayan natin ang 44,000 barangay nationwide, para na rin binantayan mo ang buong Pilipinas. Di ba? So, ganun ang objective natin. So, nakuha natin. So, we will organize our barangay into platoon. A minimum of 1 platoon in every barangay. Ang 1 platoon is composed of 30 person. In every squad, yung isang linya ay 7. 7, 4 times 4. So, 28 plus platoon, assistant platoon sergeant, platoon leader, and platoon sergeant. So, bali 30 yan. Now, ito ang question ngayon. Kung ang barangay, ang isang barangay, umaabot sila ng, sabihin natin, ang ratio ng kanilang bilang, nasa 5,000 sa isang barangay. So, kalahati nun is 2,500. So, dami nun. 2,500, ang dami nun, So, i-divide mo yan sa 30, nako, ang isang barangay makakabuo na isang batalyon. Pero mamaya ko papaliwanag yon. So, ibig sabihin, depende sa na-organize ninyo. Basta, in every platoon, and in every barangay, we have 1 platoon. In every municipality, a minimum of 2 companies, o 1 company na lang. Sabi, 1 company in every municipality. Pero hindi, batalyon. In every municipality, 1 batalyon. Barangay is minimum of platoon. In municipality, a minimum of 1 batalyon. Batalyon. Mamaya ko papaliwanag yan. So, meaning, in a province, a minimum of 1 brigade. 1 brigade in 1 province. In the region, a minimum of army, hindi na division, malaki ng pwersa. Hindi ko alam kung ano mas mataas pa sa division. So, yun yung ating organization, So, ulitin natin. For example, kasi barangay tayo. For example, ipaliwanag ko nga pala, kasi ang iba, para bang nag-organize tayo ng isa-isa, dampot. Ang iba, minsan, for example, hindi naman siya taga-Antipulo, naman siya, Tanay. So, hindi siya pwedeng sumali dito sa Antipulo. So, ikaw naman taga-Antipulo, barangay San Isidro ka, sa San Luis, hindi ka rin pwedeng sumali sa San Luis. Yun lang talagang barangay mo. Sa barangay ka lang talaga pwedeng sumali. Hindi ka pwedeng sumali sa ibang barangay. Kasi, pag nag-gera na, wala nang movement. Depensahan, taguan na lang.
Yung isang barangay, may platoon leader tayo o company commander sa isang barangay. Yung civilian dyan, yung community, i-organize niya kung kinakailangan mag-withdraw sila, kung saan sila mag-withdraw o magtatago. So, didipinsahan nila yon dahil kailangan, dipinsa lang territory para lahat ng papasok na kalaban ay makukuha nila. So, ganun ang ating organization. So, ano bang structure na sinasabi? Kasi maraming nagtatanong. Ang structure natin, the same with the ILG. The same with the ILG. Organized in the barangay. Tapos, you have an staff commander at the municipality. Then, municipality to province. So, ang municipality at province, walang member dyan. Puro officer lang yan ang nagpapatakbo doon sa barangay. Para katulad sa municipality, pinapatakbo niya ang barangay. Now, sa province naman, wala rin puwersa doon. Ang nandoon lang, mga staffing lang nang papatakbo sa buong municipality. Now, pero mayroon kang maneuver unit na ang tawag namin Provincial Guerrilla Maneuver Unit. Ano? Yun yung tawag natin doon na grupo na armado. Provincial Guerrilla Unit. Yun yung maneuver natin. Kung beleaguered yung for example, Antipol, beleaguered yung San Mateo. So yung provincial commander magpapadala reinforce sa San Mateo ng kanyang maneuver guerrilla unit ng province, provincial maneuver unit. Okay, provincial maneuver guerrilla unit. Okay, provincial maneuver guerrilla unit. So yun ang tawag natin. So PMGU. Ang mayroon kang units PMGU sa province. Kasi yung province is stopping lang yun, nagpapatakbo lang. Pero ang pwersa natin lahat ay nasa barangay. So kung hindi ka officer, member ka lang, doon ka kung anong barangay ka, doon ka lang. Kasi pag gera na, hindi ka, for example, abutan ka ng gera sa Antipolo, taga Mindanao ka, hindi ka na makakauwi ng Mindanao. Hindi ka na makakauwi ng Mindanao. Unless lakari may papuntang Mindanao, may dagat, paano mo lalangawin yun? Di ba? Kasi wala nang biyahe. Mawawala yan. So, ganun ang sitwasyon natin. Kasi ang iba, mayroon kasi sabi nila, sir, may organization ako sa ibang lugar. Ay, i-endorse mo na doon kung anong province siya, anong lugar siya, anong bayan siya, anong barangay. Doon mo siya i-endorse. Hindi mo siya pwedeng dalhin sa iyong province kasi hindi na nga makakabalik yun eh. Pag nag-gera na, stay po na tayo sa isang lugar natin. Ganun ang objective natin. Ano? So, naipaliwanag ko siguro ang composition ng organization natin, structure. Ang pwersa natin ay nasa barangay. Ano? Ang pwersa natin ay nasa barangay. Ang tawag doon ay Barangay Guerrilla Unit. Barangay Guerrilla Unit. Kung may pangalan, Barangay San Isidro Guerrilla Unit, lalagyan mo ng anong barangay siya para ma-identify, ano? Or hindi na, para hindi malaman kung anong siya. Pero malaman kasi naka-stay put ka naman sa barangay. So ganon. Ngayon sa provincial, meron tayong Rizal, for example, Provincial Rizal Province Maneuver Guerrilla Unit. Pero makikilala lang hanggang lang siya sa Rizal. Hindi siya pwedeng lumabas ng Rizal. Within the Rizal lang talaga sila yung maneuver natin. Hindi na pwedeng pumunta ng Laguna o anong provinces. Dito lang, magdidepensa lang tayo sa ating komunidad, sa ating barangay. So ang membership natin, ang ating listahan, nakalagay, ang maglilista lang talaga dito, yung platoon leader, yung barangay leader, platoon leader natin. Yun lang ang may hawak na listahan. Yung listahan niya yan, isasubmit niya sa municipality. Municipality to province. Province to region. Region to area. And area to sa akin na, national. Okay. Bakit dalawa kami ni Commander Dado? Siya ang Supremo, ako ang Chief of Staff. Kung
kung para madaling maintindihan ninyo, siya ang commander-in-chief, ako ang chief staff. Chief ako ng mga lahat ng mga staff sa buong puwersa ng guerrilla. Ano? Siya yung commander. Siya yung magkukuman sa akin, but ang pinaka-workforce dito, ako. Si Commander Bukay. Ako ang pinaka-workforce dito. Kasi ako ang may control, mayroong close supervision sa lahat ng commanders with nationwide. Ano? So, ganon. So, maaaring naintindihan nyo na siguro, no? So, ganon. Para hindi na maraming tanong. Pero, shout out sa mga commanders ko, ano? Yung mga recall kong commanders, kay Colonel Papa, Commander Aguila, Commander Lopez, Commander Los Bañez, Commander Satparan, Commander Saberon, Commander Pipit, Commander Aram de la Cruz, Commander Obre, Commander Budis, Commander Commander Aklan, Commander Nabara, Commander Ayob, Commander Flor de Lisa, Region 8, sir. Region 8, yun, si Major Commander Budis, ano? Si Dima. Dima. Commander. Then sa Mindanao, Commander Sidinho, Commander Bernabe, and Commander Bacaraman. So sa lahat ng mga commander, magtulungan tayo pagbuo ng guerrilla forces sa mga barabarangay. Ano? Barabarangay. So magpapadala ko ng direktiba to submit your numbers who are already recruited. Numbers lang muna. Ang pangalan kasi, doon lang yan naka-standby sa barabarangay. Doon kasi siya yung nakakaalam. So ang roster for the meantime is standby on respective barangay. Kasi ang dapat lang namin makikilala dito yung platoon leader, company commander, brigade commander, division commander. Now, sabi nga ng iba, kahit araw-araw ka ma-promote dito, depende sa performance mo. Kung ang na-recruit mo ay, sabihin natin, na-recruit mo ay 30. So, ikaw ay lieutenant na, 30. Kung ang na-recruit mo ay 60, captain ka na, 60 ha. Kung ang na-recruit mo na ay 120. So, company commander, 120. So, kuwang ka na dyan. Company commander, so captain. Kung ang na-recruit mo ay 700, so you are now battalion commander. Kung ang na-recruit mo ay 2,000, you are now a brigade commander. Kung ang na-recruit mo ay 8,000, you are now 2-star rank. 2-star rank ka na, major general, division commander ka na. Kung na-recruit mo ay 100,000, nako, matindi na. 3-star ka na. Papaano kung umabot tayo ng 20 million? So, ang dami 4-star dito ngayon. Pero isa lang ang 5-star. So, ang dami ng 4-star. Ano? Sa atin lang yan, for identity. Ano? Yung rank ko na yan, for our identity, kung sino ang mga ranking sa ating grupo. Ano? Pero yung protocol natin, seniority in the armed forces o sa MUP, sundin pa rin natin, gagalangin pa rin natin. For example, katulad ko, class 91 ako, 91 CAD. So, ang pumasok dito ay mga 80s. Pero subordinates ko siya. Pero normally, tatawagin ko pa rin siya, sir. Pero ang tawag niya sa akin, commander. Pero sa kanya, sir pa rin, nandiyan pa rin yung ating protocol, yung respeto. Respeto nandiyan pa rin. Pero dahil kasi nga dito, sa guerrilla, wala tayong libro.
titingnan natin ang performance dito, yung kung ilan yung na-recruit mo. So, ang promotion dito ang promotion dito hindi position, Hindi position lang. Hindi position pinag-uusapan dito. Ang promotion natin based on your recruited strength. Kung mayroon kang 10,000, gaano karami na yun? 10,000. So, isang division na yun. 10,000, isang division. So, 2-star na yun. Kung naka-recruit ka 50,000, 3-star na yun. Parang gano'n. Estimate ko lang yun. So, ang promotion natin ay based sa recruited. Tandaan nyo Ngayon, doon sa promotion rank, hindi pinag-uusapan yung you have a master degree or mayroon kang GSC o MNSA. Ikaw ang na-recruit mo 10,000, grade 2 ka lang. Hindi yung pinag-usapan ng grade 2. Ang pinag-usapan dito, yung recruited mo in how to lead the group. Ganun ang usapan natin dito. Wala sa libro tayo. Kasi nga si Andres Bonifacio, sabi nga nila, grade 2 lang daw Pero bakit naging head ng Katipunero? Diba? Dahil mayroon siyang pagmamahal sa bayan at may kakayang mamuno sa kasamahan. So yun ang babasihan natin. Hindi pinag-usapan dito ang education. Kasi gera nga ito Hindi na kailangan yung mga requirements. Hindi naman tayo yung tinatawag na career-oriented. Hindi career-oriented. Ang tawag dito, sipagan-oriented. Sipagan-oriented ang promotion. Hindi career-oriented. Ang career-oriented kasi, tinitingnan yung kanilang timing grade, length of service, training, schooling, yun ang binabasi, promotion, award, yun ang basihan. Dito wala. Ang basihan lang dito, yung na-recruit mo at may loyalty ka sa ating bansa. Pagmamahal sa bayan, yun lang, dalawang requirements lang natin. Ilan yung na-recruit mo at mayroon kang pagmamahal sa bayan, yun lang ang requirements natin dito. Wala sa libro ng kandidat. So, mayroon ako mga bisita dito, si Commander Aklan. Biro mo, taga-Aklan, Binisita pa ako dito. Magsalita ka muna rito, Commander Aklan, Commander Navarra. Dito ka lang sa likod ko para makita ka. Ayan. Ayan, sige. Mga kagirilya. Ayan. Magandang hapon. Ganito. Importante yung ating leadership, disiplina and leadership. Nandun yung disiplina at paggalang sa mga namumuno. Kung kayo ay nanonood ng mga vlog, kung saan man kayong mga pisonit, kasi sa baryo pisonit nakabundukan, piso, kumpug-kumpugan, ang aking kabilin-bilinan sa inyo, tapusin nyo muna manood bago yung shot na. Kasi pag sabay niyo yung shot, yung tagay, ay hindi kayo magkaintindihan. Magkakukulitan, hindi na ngayon maintindihan yung... Kasi itong vlog, training na. Part na ng training kasi lecture na ito lalo na kay Commander Bukay about experience. Napakaganda kasi true story. Hindi ito sabi niya sa blackboard, karanasan. Good. Karanasan in the field. Accomplishment. Mission accomplished. May katumbas na yan na ebidensya yung medalya. Kaya ito yung masarap kunin na karanasan, yung karanasan. Kasi true story. Kaya panurin niyo mabuti, walang maingay, magkumpug kayo, intindihin niyo, kaya kung ilang cellphone, divide para maunawaan. Para hindi kayo ng tanong kung kailan ang training. Ito na yung nagsimula na tayo. Lecture na ito. Lalo ako, nagpapadala ako ng mga lecture ko, yung leadership, discipline, kailangan yan. Kasi kung matumba, sabi nga ni Commander, matumba yung iyong team leader, ikaw sunod, paano ka disiplina kung hindi ka marunong maggalang dun sa team leader mo? Okay, baka mahaba pa, baka mahaba ba? Kaya kay Commander to. Okay. Salamat Commander Aklan, Commander Lar, Commander Tom.
Tom Cruise, ano? Ito naman sa kabila ko yung ating secretary. Isang iglap ko lang na nagbablog rin siya. Ito, oh. Hi Ayan. guys, mga Salita ka muna. subscriber ni Commander Bukay. Then ito, ano na to training na to. Training na itong nangyayari ngayon. At ganun din sa FGF. So, dalawa yung subscribe nyo, yung FGF, Filipino Guerrilla Forces, at itong kay Commander Bukay na ang kanyang YouTube channel, dalawa na ang kanyang YouTube channel, Makabayan Informative Channel. At yung isa, subscribe nyo rin yung Makabayan and Informative TV. So, pagkakaiba lang niya sa dulo is TV, yung isa, channel. Pero binago ko na, Makabayan na lang TV. Makabayan TV. Makabayan TV, yun. So, makikita rin yun naman eh. Pagka mali yun na-search nyo, Makabayan TV. Si Commander Bukay. Commander Bukay, baka naliligaw kayo. So, yun ang ating pakatatandaan. Ito, sabi nga ni Commander Aklan, ito si Commander Tom Jones na Tom Cruise na ito ay simula na ng training. Kung magtatanong kayo, nasaan ang training? So dito sa dito Initial lecture na ito. lecture na to eh. Ang practical sa kana. Saka na practical. Intindihin mo na sa ating isipan kung ano ba tong Filipino Guerrilla Forces. Yun, nag-organize tayo. Kung wala kasing organize, wala rin tayo matutungan. Kailangan organize muna tayo bago tayo mag-lecture at nagsimula na ngayon lecture at ang training. Okay. Susunod na yan. Sige, thank you. Okay, narinig ninyo. May bisita ako dito, pinunta pa ako rito, no? So mayroon tayo isa dito, yung secretary ni Commander Aklan. Ito, isa. Bumati ka lang sa mga taga-Aklan. Mga commander natin. Mga commander sa Aklan, kamo. Commander sa Aklan, Binabati ko. binabati ko lahat. At Ate, Ilonggo ha. Sa Negros. Sa sa Negros, dyan sa lugar ko, Bacolod City, pag-aralan nyo lahat at itanim nyo sa isipan nyo na yan ay pagsimula na ng pagbabago. Tama. Picture. Dapat ninyo pag-aralan lahat na kilos, lahat na pamamaraan para isagawa ninyo sa bawat pamilya ninyo at sa kinabukasan ng last generation. Okay. Thank you. Okay. So at least kasi mayroon kaming pupuntahan, i-recon namin dito sa paligid ko. Mayroon pala nagtayo ng pugo. So tinitingnan namin dito yung strategic kasi based sa pinag-aaralan namin ngayon, yung Chinese ngayon, i-open natin, ibubulgar natin. Huwag natin isikreto. Walang patago-tago dito. Dapat talagang iparamdam natin na mayroon tayong analysis ang ginagawa nila. Lumalaban. Lalabanan natin sila. By way of psychological warfare. Labanan tayo ng psychological warfare. Kung anong magagawa natin. So, sa ngayon, lahat ng mga ginagawa nila may nakatutok na ang guerrilla. So, ang armas natin, walang itak. Asa may itak ko? Sir ako, Bentos Portos ako dito. Yung itak ko. Itak lang muna ang armas natin, ano? Nakahabang tayo doon sa pag dumadaan sila, gagapang sila, nagpapatrolya sila, tayo nakadapa naman. Tapos, sugod, taga! May baril na tayo. Hit and run na, Hit sir. and run. Okay, hit and run. Hindi tayo pwedeng mamatagalan. Kasi mas pwersado sila, marami silang armas, tayo wala pa. Wala maibigay ang bansang Pilipinas. Biruin mo ha. They are only 150,000 soldiers. Sabi nga nila, nakita ko, hindi ko malaman ang isang figure, 150,000 soldiers. Biruin mo 150 versus 2 million. 2.6 million na kalaban natin Chinese. Although, marami silang i-confront na mga bansa na bibira rin sa kanila. Pero tayo, siyempre, normally tayo magdidepensa. So, normally, milyon rin ang susugod sa atin. Kaya dapat, kung 1 milyon silang susugod sa bansang Pilipinas, dapat tayo 20 milyon na nakaabang sa kanila. Tingnan natin kung kaya nila yon. 20 milyon na nakaabang. Bababa pa lang sila sa island. Pagtatagain na natin. Hindi na sila pwedeng mag-missile dito.
nuclear weapons kasi andito na nakapwesto yung mga tropa nila nakapaligid sa mga kampo. Matutunas sila, madadamay rin yun. Kaya talagang small weapon ang gagamitin nila. I-imbid nilang nila ang bansa natin. So much for that. Naintindihan nyo na yung guerrilla? No? Kung ano ang organization. Simple lang ang organization natin. To defend our barangay and to defend our family. Very clear. So, wala na yung mga suggestion na mga estratehiya. Ngayon, kung mayroon ka mga experience through warfare, maneuver, i-improve mo ang province mo, maneuver unit mo. Wag nyo nang galawin ang nasa barangay. Although, magagaling ng ibang tropa sa barangay. Pero never nyong galawin bagkos dagdagan nyo pa ang pwersa ng every barangay para ang kalaban wala nang mapupwistuhan. Kung lahat ng barangay ay meron tayong guerrilla, saan pa pupwisto ang kalaban? Pagbaba pa lang nila sa dagat, tudas na sila. Kasi may mga barangay sa dagat. Okay. Kung nandito na rin sila, sa Pilipinas, may nakaabang na rin sa kanila. Pagputok, andyan na yung mga guerrilla, barangay guerrilla natin, nakaabang sila. Saan kayo pupunta? Dito muna kayo. Huli! Huli kayo! Akala nyo, ha? Hindi kami nakahanda, ha? Oo. Katulad halimbawa, kasi na-imagine ko lang yung Cavite, yung island ko. Kung island yun siya, pag nagbangka sila, okay, dito kayo, abangan namin kayo. So wala silang pupuntahan. Yun yung estratehiya namin ni General Samonte at saka ni Captain Dado o Commander Dado, di Baron PM83. Musang. Yan yung mga estratehiya namin. Pagputok sa West Philippine Sea, activate guerrilla forces. Saan sila pupwesto? Pantay lahat. Nakabantay. Kung magdadak sila sa dagat, may nakaabang sa barangay. Ay, background. Pag lahat ng mga pugo nila, wasak lahat yan. may nakaabang. Sabog na lang. May mga hydro sila na kunwari hydroelectric, may nakaabang. Pag by air, kasi hindi naman kami konbensyonal, hindi na namin hintayin kayo bumaba. Guerrilla nga ito eh. Guerrilla kalaban nyo, hindi conventional warfare ang laban dito, unconventional. Kaya paglabas nyo sa aeroplano, abangan na namin kayo. Hindi ka tulad sa conventional, hintayin muna ang bumaba bago babarilin. Hindi kami siraulo. Bakit hintayin pa namin kayo bumaba? Guerrilla nga kami. Unconventional, wala sa libro. So, wala kayong violation sa international law. Tama ba yung sinabi ko? Parang, i-research na lang kung tama. Pero yun ang analysis ko, because we are not covered by conventional warfare. We are covered by unconventional warfare. Wala sa libro. Wala sa international law. Kung yung armed forces ang gumawa nun, maaari ma-charge ang armed forces. Now, ito pala, nakalimutan ko. Bakit namin na-form ang guerrilla? Bakit na-form ang guerrilla? Kasi ganito, yung mga pamilya na mga active na armed forces, na mga police, asawa nila, ibigay nyo sa amin, sa mga barangay. At saka yung mga reservists, mag-report kayo sa armed forces. Kami nang bahala sa inyong pamilya. Kami ang magdidipinsa. Yun ang purpose ng barangay guerrilla unit. So, naintindihan nyo? So, huwag na kayo mag-input ng maraming suggestion kasi masisira yung plano natin. Nandiyan yan sa vision na ginawa ni Commander Dado. Okay, maraming salamat. Sir, pwede magtanong? Kasi marami tayong mga kababayan na sinasabi pag nakapagkwentuhan ko, meron naman tayong backup yung Amerikano. Okay. Ibang bigyan natin ng umaasa lang tayo sa mga Amerikano, ganun ba? Iyon yung problema. Kasi alam naman natin, nababasa nyo na yan. Pero para formal na sagot ko dyan, hindi tayo dapat umasa sa iba. Tama. Kasi pag umasa sa US, yun sila pang conventional. Ibig sabihin ng conventional warfare, yung mga high technology na girahan nila. Paano kung ang Chinese nakalusot? Hindi na trabaho ng ng Allied Forces. Trabaho na natin yun. For example,
by sea operation, by air o by sea. Ha? Kasi island naman tayo. By air o by sea ang ating invader. So, ang bibiro na dyan, ang armed forces at saka yung allied forces. Paano kung nakalusot dito sa mga barabarangay? Sa loob, hindi na yan trabaho ng allied forces. Trabaho na natin ng guerrilla, kaya nag-form tayo ng guerrilla. Kaya maganda yung look, yung iyong tanong para very clear sa mga kababayan nating Pilipino. Baka mayroon ka pa tanong? May nakalusot na kasing mga Chinese dito. Oh, yun na nga. Yun na nga, may nakalusot na dito. Sabi nila, more or less 1 million. Oh. So, yung 1 million na yun, mayroon nang nakatutok na, mayroon nang nakatutok na mga guerrilla forces. Ano? Mayroon nang mga nakatutok na guerrilla forces. Kaya hindi na problema ng armed forces because the armed forces is only 150,000. Isang grupo lang, isang harapan lang yan. 8 kaagad yun yung 150. Tama. Patay yun. Ha? 8 yung 150. Eh mga sophisticated yung mga kalaban natin. So pag namatay yung, hindi ka huwag mo naman sa mamatay, pero gira nga ito eh, gira. Sabi natin, may maligtas. Pero pag nabawasan na yung armed forces ng 40%, wala na yan, wala nang lakas. Kasi nakuha na sila na lumural na yan. So ngayon, lalakas ang loob nila dahil alam nila na mayroong reserve sila na guerrilla forces. Yung reserve kasama na yan sa regular. Sabi natin, activated 1 million. Yung 1 million na yan, hindi nila gaanong alam rin ang conventional warfare. Tuturuan pa yun. Eh, wala nang tayo magturo. Kami, guerrilla, nasa barangay, simple lang ang turo namin yan. Nakaabang. Pagpasok na, nakaabang lang kami. Nakadapa kami sa mga damuhan. Pagpasok nila, pagtatagain na lang namin. Yun ang aming trabaho lang. Ha? So, madali kami mag-training sa guerrilla. Ang mahirap sa conventional. Kasi mabigat ang laban. Ano? So, maganda yung tanong para at least napaliwanagan natin. And, sabi, narinig ko, hindi ko pa narinig sa kung hindi, tinawagan ako, sinabihan ako na mayroon ng pronouncement ng ating Pangulo. The armed forces will prepare for a war. Tandaan nyo na, the armed forces, you prepare for a war. So, ibig sabihin, anytime, puputok na yan. Now, kung puputok yan, pwede ba nyo sabihin, sandali lang? Hindi na. Wala na. Ha? Kaya kami, na mga guerrilla forces, na mga volunteer, I'm rendering my salute to all volunteers, to all Filipino who love his country. Yun, saludo ako. Pero kayong hindi nagbo-volunteer, nagkikiramdam lang, ay, may walking kayo pag sumali kayo sa amin. In time of war. Walking muna bago pan. Ano sa? Pa-easy-easy lang kayo. Pero pag nagkatotoo, tingnan ko lang kung mag-easy-easy pa kayo. Baka sabihin nyo, tama si Commander Dado at saka Commander Bukay at si advisor ko. Advisor sa Monte. Ano? Okay, magandang tanghali at mayroon kaming kwan. Sa Amerikano, saglit. Oo, sige. Mayroon lang tayo dyan sa Okay, Amerikano. Amerikano, sige. Ganito. Okay. Si Commander Aklan. Ito ang ating dudugtong dyan.